Kapapasok lamang na balita, tinangkang sunugin kagabi ang bahay ng veteranong journalist at kasamahan namin dito sa BNC na si Marlon Ramos. Natutulog ang buong pamilya nang mangyari ang insidente. Ang sospek ay kaibigan ng kanyang anak. Si Marlon ang digital head ng Billionario News Channel. So ngayon makakausap po natin Marlon Ramos, digital head ng Billionario News Channel. Marlon, kumusta na kayo? At Nako, Oo. sana, Ma'am Corina, sana pwede kong sabihin sa'yo na okay na ako, pero hindi eh. Sobra nangangatal pa rin sa takot at saka galit. oo nga, Ano sige nangyari? nga, ikwento mo nga, ano ba ang nangyari kagabi? Natutulog na kayo? Oh, natutulog na kami, Ma'am Corina, no? Siguro mga pasado 2 a.m. yun. Tapos may narinig kami ng wife ko na sumabog. So ang instinct ko, tingnan kung saan siyempre galing. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko namin, masakit na sa yung usok, masakit na sa ilong yung usok, makapal na yung Lumiyab usok. na talaga. Oo, lumiliyab na. Oo. Tapos, binuksan ko agad yung bintana ng kwarto kasi naisip ko agad na doon kami lalabas. Kasi pag sa baba, kung nandun yung apoy, baka masupukay kami, matrap kami. So, tumalong kami doon mula sa second floor ng bahay namin. Pagtingin ko sa labas, habang sumisigaw ako ng tulong at sunog, nakita ko na Corina na may apoy doon sa may kitchen namin. So, alam ko na doon nang galing yung apoy. Okay. Tapos, pagtapa ko doon sa bubong nung kitchen, mainit na rin eh. Okay. So, nung sigaw lang ako ng sigaw ng sunog, tulong, pagbaba namin, Ma'am Corina, una ko napansin, bukod dun sa apoy na nanggagaling sa kitchen, bukas yung gate namin, bukas din yung pintuan ng bahay. So sabi ko sa wife ko, Mami, pinasok tayo. May tao, sabi ko. So, Kasi bukas yung baligilid na pinto ng bahay namin, tsaka yung main gate. okay. Tapos nung inaapula namin yung apoy, yung guard ng subdivision namin, sinabihan ako na, Sir, nahuli namin yung gumawa, sabi niya. So sabi ko, sige, dali nyo rito, sabi ko. Kasi nga, busy kami. Ang Ma'am Corina, kasi during that time, wala pa yung Bureau of Fire. Okay. Balde-balde lang ng tubig yung pinang-apula namin sa apoy. Wala ka bang fire extinguisher sa bahay? Wala eh. Sa kasamaang palad, wala, Corina. Wala ka ring wala ka ring fire exit kaya kailangan yung tumalon? Yes, ma'am. Oo, tumalong kami sa second floor. Ang hirap naman yan, Oo. no? Kaya, ang nakakapangilabot, ma'am, nung dinala nila yung kung sino yung nagsunog sa bahay namin, kakilala namin, kaibigan ng bunso ko. Oh. So, tinanong ko siya, immediately I asked him what happened, bakit niya ginawa yun. Ang sagot niya sa akin, Sir, di ba gusto mo mabaliw ako? Gusto mo mabaliw ako? Eh, So ako, I was so shocked na bakit niya sinasabi sa akin yun. Kasi hindi naman, anong ibig niyang sabihin nun na gano'n? Tapos paulit-ulit siya. ano Diba, itong, gusto niya mabaliw Marlon, ako? ano itong nakikita namin? CCTV ba yan? Yung naglalakad na CCTV, nakahudi? oo. Ako, Ma'am Corina, wala akong monitor kung saan ako nandito ngayon. Oo. Wala akong monitor. Pero yung CCTV, nakunan siya ng CCTV ng subdivision namin na papasok ng subdivision, pumasok siya, and then few minutes later, nakutan yung CCTV, tumatakbo siya palabas ng subdivision. Yun pala yun. Kaya nahuli Oo. agad. Nahuli agad, oo. Oo. Tapos, nakakapangilabot din ko rin kasi may dala siyang tin can na may laman na gasolina. Hay, ano ba Yun yan? ang ginamit niya. Tapos, Oo. nakita lang ngayon ng wife ko, yung bag na ginamit niya para itago yung tin can na may gasolina, meron siyang daladalang martilyo, Ma'am Corina. Iniwan niya doon sa CR CR namin sa baba. Oh. Sabi ko nga, maigi lang, hindi niya kami minartilyo habang natutulog kami, di ba? Kasi apparently yun ang ginamit niya para mabuksan, forcibly open yung pintuan namin sa kitchen. Pinag-isipan at pinlano. Oo. Pilano, Corina. Nakakapangilabot din kasi no remorse yung bata. Wala siyang pagsisisi. Even yung mother, immediately nakakagulat nga.
immediately, siguro mga lapat 10-15 minutes after mangyari, nasa bahay na namin yung nanay nung suspect. Sinisisi pa ako, sinisisi kami. Bakit daw nangyari yun? Kasi after nun, Ma'am Corina, biglang nagbago yung sinasabi ng suspect. Sabi niya, binubuli daw kasi siya nung anak ko. Ma'am Corina, itong tao na to, itong suspect, 6'1" yung height at malaki yung katawan kasi nag-gym. Oh. Malaki yung katawan. Pero Sabi ko, kaibigan ng anak mo. kaklase niya nung high school. In fact, sabi nung anak ko, Ma'am Corina, several months ago, inuwento niya sa akin. Kasi sabi ko, bakit hindi niyo nakasama si Juber? Kasi kasama nila yung Ma'am Corina, nagbabasketball, nag-gym, nagte-tennis, sa bahay, pumupunta sa bahay. Hindi na niya kasama nung mga kaibigan ng anak ko. So tinanong ko, sabi nung anak ko, iiwasan nila magkakaibigan kasi kakaiba na daw mag-isip. Ayun. So, may mga binabanggit siyang ganun eh. Na iba-iba daw yung post, nakakatakot na. Pero Marlon, Pero hindi namin maisip na mangyayari yung ganito. oo. Pero Marlon, ligtas ang buong pamilya. Yun naman, ligtas kami lahat, kaming tatlo. Ang nasugatan lang kaunti, napaso yung isa sa mga tumulong namin kanina. Parang napaso siya dun sa bakal na mainit. Oo. Saka nakuryente ata din siya. Oo. Anyway, at Pero mabuti safe naman. Yes, mabuti at safe ka at ang iyong pamilya. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo. Marlon, maraming salamat sa oras. Maraming salamat, Willard. Maraming salamat, Ma'am Corina. Thank you. Okay, Ingat. ingat. Oo. Ayan, ako pero hindi ba? Baka drugs. Hindi kaya drugs or mental health Oo, problem. yeah. Hindi ba? Para gawin yun. Oo, kasi hindi na logical tsaka yung mga pinopost niya, hindi Oo. ba? Anyway, maganda naman na sila po'y nakaligtas diyan.